Inip na ang taong bayan. Naku po, yan ang aking madalas na marinig po sa ating mga netizen. Dahil po sa nangyayaring pangbabaluktot na mga script istorya sa nangyari ho sa Senado. Grabe. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko nasabing inip na ang taong bayan. At talaga namang galit na sa mga nangyayari sa lipunan. Naku po, kasi ho mga kababayan, kaganina may mga matitinding pangyayari ho sa Senado at isa sa mga nangyari doon ay yung pag-iyak po mismo ni Pia Cayetano. At syempre, maraming mga, alam mo na, yung mga bashers dyan, yung mga pawok dyan. Ay, pawok. Sorry, mga ano pala. Pawok tuloy. Yung mga walk, hindi pa walk. Magkaiba yun, ha? Yung mga animal dyan na mga, ano bang Gen Z yan? Gen Z, Gen X, Genis, ano ba yung ibig sabihin ng Gen na yan? Yung mga kabataan dyan na nagmamagaling na wala naman po talagang alam kung hindi ano yung tinuturo ng mga NPA sa kanilang mga universidad, abay nagmamagaling, kesyo nilalait pa nila si Pia Cayetano dahil daw umiiyak-iyak, nagdadrama-drama. Lalong lang si ganon, gumagano'n. Tatigil na yan, drama, action, ganyan. Sabi niya kasi itigil na daw yung mga drama, action, at saka yung kung ano-ano pang mga teleseries, teleseries sa Senado, ganyan. Ikaw, tigil mo na yung kabayutan mo. Yung kabayutan mo, tanggalin mo sa kamera, nakakairita. Hindi ko sinasabing bawal ang bayot dyan. Ang sinasabi ko lang yung kabayutan mo, magkaiba yun. Ang ibig sabihin nun, yung katsipan mo dyan. Yung mga paggamit mo ng lingwaheng pang mga NPA, wag mo nang gamitin dyan. Nakakairita. Pambira ka. Professional dapat kayo dyan Pero yung katsipan mo, tigil-tigil mo dyan. Di ba? Ito na nga po at isa pang issue ngayon yung tila pagpigil ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa ilang mga gustong magsalita kasi kanina nagsalita po yung mga, actually, doon sa pinakinggan naman po natin, doon sa sinabi ni Tulfo, wala namang masama. Actually, tama naman siya doon. Nasa gitna siya. Para bagang sinasabi niya, dapat na talaga itong ayusin ng very professional. I agree with that. Kasi ang pangit din naman kung maging partial po o maging bias po yung investigasyon. Dapat talaga impartial. Para talaga makita natin. And the people of the Philippines is watching. So tama yung ganong klaseng pananalita niya. Ang hindi lang maganda talaga, doon kay Ontiveros. Ang pangit talaga ng kanyang sinabi. At dahil nga doon, abay napareact po, may gustong mag-rebuttal ng kanyang privilege speech. Pero pinigilan po ito ni Senate President Cayetano. At marami yung nagsasabi at naririnig po ako sa social media na naiinip na po ang taong bayan. Yan nga yung ating pag-uusapan ngayon. Ito, pag-usapan po muna natin itong mensahe po ni Senator Pia Cayetano. At mamaya pag-usapan din natin yung kasinungalingan ni John B. Cremulya. Naku, booking na booking po siya mga kababayan. Splice yung nilabas na video. O hindi lang po splice yung nilabas na video. Aside from that, talagang nagsinungaling daw. Kasi alam mo yung pinakitang pirmado ng OSAA na kesyo may meeting with GSIS. Tama naman po. Yan yung sinasabi ko sa inyo Sometimes, in life, yung mga nagsisinungaling, half lies, half truth. Pero in reality, that is lie. Lie is a lie. There's no such thing as white lies. Kasi may mga nagsasabi, white lies? Anong white lies? Walang ganun. It's either a lie or a truth. Yun lang yun It's either lie or truth. Kesyo may pirma daw doon. Mamaya explain ko sa inyo kung ano nangyari doon para mas maunawaan at maintindihan nyo po. At binabati ko po pala mga kababayan, yung mga nanonood sa atin dyan. Yung ating mga banateros dyan, mga banateras na nanonood na sikretong nanonood habang sila po ay
nagti-TikTok, mga ganun-ganun, mga gawa, eksena sa buhay. Binabati ko po kayo dyan ng magandang araw po. Miss na miss ko na po kayong lahat dyan. Sana po ay patuloy lamang po kayo manood dahil mahal na mahal ko po kayo. At sana po ay patuloy nyo lang itong mag-subscribe at i-share ang ating video para mas lalo pang kumalat sa ating mga kababayan, mga banateros na mahal natin worldwide. Hindi, mahal na mahal ko po ang lahat ng mga banateros at banateras natin worldwide. Kasi po sila po talaga yung nagbibigay ng tapang sa atin. Kasi sabi ng iba, Banat Bay, bakit ang tapang-tapang mo? Lahat kinakasuhan na, pati ikaw. Bakit ang tapang mo? Alam mo bakit? Gulat ako ng isang araw Naglalakad po ako dyan sa mall. Hindi ko na lang sasabihin ko saang mall ha. Naglalakad po ako dyan sa elevator. Nakasalubong ako. Yung titig niya, medyo matipon ng lalaki na may same ang edad ko. Ganyan ang tingin niya. Sabi niya sa akin, Banat Bay! Sabi ko. Medyo siyempre parang, gagalit kaya to sa akin? Kasi nandun na kami sa dulo, nasa baba na ako, nasa taas na siya. Banat Bay! Ang lakas! Sabi ko, Sir! Ngayon ako, sabi niya, laban lang! Sa elevator kami nito. Ay, escalator pala, escalator, hindi elevator. Sabi, laban lang! Sabi ko, yes sir! Mga ganun-ganun. Alam mo yung mga ganyang bagay na nagpapalakas ng loob sa atin Kasi, alam mo, eto mga kababayan sasabihin ko sa inyo, napakaraming mga banateros at banateras na silent viewer lang. Maniwala kayo. Marami dyan ang nasusuka na sa gobyernong ito, nasusuka na dito sa mga pagmumukha nitong mga pulpul nating mga politiko sa Senado, sa Kamara, lalong-lalo na kay Marcos. Pero tahimik lang kasi ayaw nilang nababash sila medyo marami dyan yung merong social media anxiety na tinatawag na pag nagbabasa ng bashing, kaya nga nila kaya na ang dami nilang hinire na troll para mukhang madami sila, manahimik tayong mga galit sa kanila. Pero sa totoo lang, sobrang dami po. Ang dami pong kumakausap sa akin, sinasabi nila, hindi na lang kami nagko-comment. Pero tama yung sinasabi mo. At talaga mga demonyo, kailan ba yan mawawala? Hindi, ganun na talaga sinasabi nila. Sabi ko, hindi ko po alam. Wala po ako alam sa mga ganyang bagay. Pero tinatanong nila, wala ba kayong gagawin para matanggal na sa gobyerno yung mga sabi ko, wala po akong alam. Ako po ay taga-hatid lamang po ng balita at katotohanan at reaksyon. Ako'y inyong boses lamang pero pagdating sa mga ground, wala po tayong alam dyan kung ano yung mga nangyayari. Anyway, ito po, binabati ko po kay lahat ng mga nanonood. Panoorin po natin itong part na ito kasi dito medyo matindi, emotional si Pia Cayetano. Wait, chotomate ha. Sabihin ko lang sa inyo, ako, madalas na po nating, hindi naman madalas, tayo po nakakausap natin si Senate President Alan Peter Cayetano at minsan dumarating yung kanyang kapatid. Alam mo, si Pia Cayetano, hindi po yan, quote-unquote Duterte supporter, hindi po yan. At the same time, hindi naman po yan doon sa kalaban. Siya po talaga ay trabaho lang. At yan po ay very strict. Ating-ate po yan. Ang dating yan, ate ni Senator Alan. Talagang ating-ate po. At very hindi po yan yung emotional na gagaganyan, magdadrama, magiging politiko. Hindi. You never see this person na being political. This person really just work. Especially in sports, in health. Grabe po, aktibo niyan. Para din po yan si Senator, ayoko na lang magpangalan. Mahirap pala, wag na magpangalan. Pero ganyan po yan, napaka-professional po niyan. I-play natin. Kaya yung pag-iyak niya dito, hindi po ito drama, hindi po ito pag-iinarte. Panoorin po natin. I will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire,
na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin. Nakita niyo yung pagmumukha ni Tiberos? Demonyo-demonyo lang, no? Di ba? Grabe. 2 pintuan. Hindi, kasi ito, totoo to, ah. At alam yan, sa Senate, alam yan. Hindi naman po ito ganito, eh. Sumabog na lang talaga. Ito yung tipong tahimik lang. Basta trabaho. Sumabog na lang po talaga ito, eh. Dahil talaga may mga walang niya sa Senado. Number 1 na dyan si Antaberos, eh. Na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Parang ganyan yung may mga utang, eh. Nung una, kamusta yung mga ganyan? Kaya delikado sa social media, yung sa FB, kunwari may messenger, biglang, kamusta ka na? Nakapatay tayo dyan. Pag mga ganyang kinakamusta ka, bigla, ayun yung mangungutang. Tapos pag nakautang na, wala nang kamusta-kamusta. Parang ganyan to mga minority. Parang sinasabi niya, ito in fairness, not to the new senators. Siguro yung mga new senators, hindi natin pwede masabing close. Pero yung mga nabubulok na dyan, katulad ni Soto, tsaka ni Lacson, na dati nang yung mga, ewan ko, kung sila Ontiveros, matagal na. Hindi pa naman matagal yan, eh. Ewan ko. Ayan, si Kiko Matching, matagal na rin siguro yan, oh. Namumuti na mukha niyan, buhok niyan, di ba? So, ibig ko sabihin, matagal na silang magkakasama, yung man lang mga musta. Alam mo, bakit hindi nangamusta? Bitter kasi yung mga yan. Sa totoo lang. Kaya hindi nangamusta yung mga yan, hindi sila maka-move on na tinalo sila. Nalamangan sila, sabi nga, matalino man ang Matching, pangit pa rin. Nalalamangan pa rin, sabi nga. Pero hindi matalino yun. Yung Matching na nandan, hindi matalino yun. Bitter yun. Hindi nga makamove on kay Robin Padilla, eh. Dahil sa, sa naging asawa, naging jowa nung asawa niya, di ba? Mantakin mo, jowa ng asawa mo. Anong ginawa nila nung jowa sila? Tapos naging asawa mo. No comment. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin. Yon. Yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil Yon. nandito kami, kasama ng Yon. staff. Yon. Staff namin. Yon. Senate staff. Oh. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Minority Leader. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my Yan. So, yun po yun. Alam mo, kitang-kita mo naman yung pagmumukha ni Ontiveros dito. Yung pagmumukha ni Ontiveros, talagang hindi mapinta. Kasi sagad sa kasama. Ito si Ontiveros, alam mo, dramatiko. Alam mo, nagdadrama yan. Pero, alam mo, si Senator Pia, hindi ho dramatiko yan. Yan ho, pag nagsalita, napakaseryosong tao niyan. Pero yung pag-iyak niya dito, ramdam mo eh. Ramdam mo. Ramdam mo talaga. Alam mo, may kwento nga sa akin, sabi nung talaba ko dyan sa Senado, yung habang umiyak si Senator Pia Cayetano, pati yung mga ibang mga staff na naluluha. Kasi naaalala po nila yung trauma. Trauma noong nakaraan, na kung saan hindi sila safety. Ika nga, wala ho sa kanila. At isa pa nga hong nang gusto magsalita doon, itong si Senator Marcoleta, pero pinigilan po siya. Ito, pakinggan po natin. Dito sa Senado,
kaya nating magkasundo. Mm. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Marcoleta? Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield to a few questions? Can we take a minute suspension? Nako! Bakit nag-suspend? Pasok na eh. Pasok na eh. Bakit kaya nag-suspend? Investigation to come in. Now, many members of the majority who were here want to speak on that measure. Having said that, Paliwanag ko na sa inyo kung ano nangyayari. Alam mo, ganito kasi yan, ikikwento ko sa inyo, ha? Ako naiinip na, honestly. Last week pa yan. Wednesday nangyari yan last week. Ngayon, sa pag-upload kong ito, Thursday na. So, 1 week nang nakakaraan at wala pang hearing na nagaganap. For me and to the other people, late na. Hindi because mainit lang ulo namin, emotional lang kami, kaya gusto naming magkaroon na ng hearing tungkol dyan. Ngunit para sa akin, sabi nga nung isang dating NPA na nagbalik loob na sa gobyerno, nung na-interview natin sa dati nating pinagtatrabauhan na radyo,
sabi niya doon, siya po ay naging NPA at inilagay siya sa eskwelahan at sa radyo. At ang kanilang strategy, itong mga NPA na to, ikwento mo na muna kaagad, kahit may mga mali, pasinungalingan, basta ikaw ang nauna, yan ang pakikinggan ng tao. Yung mga sumunod na, hindi na yan pakikinggan ng tao. O kaya kahit ipaliwanag mo pa, hindi na yan pakikinggan ng tao. Sa madaling salita, totoo yung salitang clickbait. Ano ibig sabihin nun? Yung clickbait, kung ano talaga yung sa title, kung ano yung unang inilabas, yan ang pinaniniwalaan. Whether it is a lie or half lie, quote-unquote, or white lies, yan po ay pinaniniwalaan kagad-agad ng taong bayan. So, pagdating sa optics, perception is very important. Ang problema kasi po, hindi naman yung sa atat na atat tayo. Tayo po ay may tiwala kay Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, o Senate President Peter Cayetano. Tayo po ay may tiwala sa kanya. Matalino po yung mama na yan. Matalino po. Maniwala ko sa akin, napakatalino, may wisdom. Pero sa pagkakataon na ito, medyo nababagalan tayo. Nababagalan tayo in a way na inuunahan ng kwento. Inuunahan ng kasinungalingan. Although, sabi nga nila, nag-iipon pa ng ebidensya, nagre-research pa, yung emotion, binababa pa, bago natin ikikwento yung totoong kwento. Ang akin kasi, para sa akin po ito, maybe some of you would disagree. It's okay. That is life. Para sa akin kasi, I'll take note of yung sinabi sa akin nung dating NPA na nagbalik loob na sa gobyerno. Yan ang strategy ng NPA. Lalo na yung mga propagandista nilang makakaliwa. Unahan mo ng kwento, pukpukin mo araw-araw ng the same title o the same sentence, yan ang tatatak sa tao, sa masang Pilipino. Siyempre, merong mga matatalinong mag-iisip. Totoo naman, may mga edukadong iisipin nila, hindi yan, mali yan, ganyan, to. Pero remember, ito'y fact. Wag ko kayo magagalit, ito'y fact. DNE sa Pilipinas is more than 80%. And whether we like it or not, sometimes, kung ano yung kanilang unang nabasa, unang nakita, yan ang tinatanggap nila. Dahil inabot na nga ng 1 week na araw-araw, agad-agad, ang bilis ng gobyerno maglabas ng kasinungalingan. Ang bilis po nila. Sa totoo lang, ang bilis nila. Alam mo, yung ganyang galawan, alam mong may PR eh. Alam mo may pinakikinggang PR. And that is very important in communication. Yung PR na, yan kasi pinag-aaralan po yan. As in, pinag-aaralan yung mga psychological effects, lahat po pinag-aaralan po yan. Hindi basta-basta yan. At yung mga PR, magaling po dyan. They exist. Maniwala kayo sa akin, they exist. Sila po ang pumapatay ng apoy, sila rin po nagpapaapoy. Nag-exist na yan even before Duterte. Panahon pa lang ni Kopong-Kopong, panahon pa lang ng Marcos Sr., nag-i-exist na po yung mga yan. So what do I mean? Halatang-halata yung kanilang galawan. Ang bilis nila maglabas ng kasinungalingan. Yung video, yung CCTV, ang bilis. Hindi ko masisisi ang PNP. Very professional ang PNP. Honestly, ngayon, sa katauhan ni Nartates, nakikita kong professional. Kita nyo nga during the press con, nagsasalita si Nartates, very professional, tas biglang papasok si Rimulya, babaguhin yung kwento, biglang meron isisingit. Bakit? Kasi yun, malamang sa malamang, yun ang instruction ng PR. Kailangan ito yung mga points na ipasok nyo. Ito, wag nyo gagamitin yung warning shot,
gagamitin ninyo yung parang cover shot. Yung mga ganung klaseng ano, at eto lang yung ilalabas nyo, ganito, ganito. Kaya nga sabi ni ni Aplaska, ito po ay spliced na. Oh, spliced na daw. Oh, ito ha. Panoorin natin itong part na to. So it's all. Sir, it's not- minimaintain it's nyo not ba na accurate. isang shot lang ang ginawa nyo, sir? So it's not accurate yung sinasabi niyang kwento ng ni John Vic. Tatlo daw kasi sir yung inano nyo. Warning shot, isa lang. One lang. Oops. Okay. And then, we are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos. Yun. And they just selected the videos that will support their narrative. And I Yo. think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila, walang attack. But soon, we will all... Pero ano yung nawala? Ano yung i-slice We nila? will show you. We will show you. Ina, isa-isa lang. Grabe, no? Sikat na sikat si Aplaska ngayon. Pwede na ito magsenador eh. Dati palakad-lakad lang yan dyan eh, di ba? Sila yung naninita ng mga kupal dyan eh. Pero ngayon, maganda siguro ma-interview natin to si Sen Aplaska, no? Sen, alam ko nanonood po kayo. Baka naman. Interview lang. Ako, matino. Walang sigawang magaganap. Hindi katulad niya. Pa-interview naman, Zoom lang, kahit Zoom lang. Sige na, magkwentuhan tayo sa Zoom. Ay, kwento natin yung kwento natin. Kasi yung kwento nila, wala eh. Sabit na sabit eh. Halatang halata eh. Oh. Bigyan mo kami ng konting panahon. Okay. Sabi nga ni Aisa Sigera, pagdating ng panahon, hindi na makikinig ang tao. Siguro kailangan sa Senado ng no, communication Hindi kasi alam mo, ako nalulungkot ako. Ito talaga, medyo sabi ko nga sa inyo, marami tayo diyang kaibigan dyan eh. Kaya lang syempre napuprostrate ako eh. Inuunahan kayo ng kwento. Syempre yung kwentong kasinungalingan, ang hirap na, tsaka nyo pa i-correct. Na ilabas na yung kwentong kasinungalingan. Di ba? Kaya, I hope now kasi meron na pong bagong Eto na, ayan. Breaking news po, si Senator Pia Cayetano, bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya, hindi si Marcoleta? Kasi si Marcoleta, Red Ribbon Committee. Hindi, biro lang po biro lang. Huwag mo nang ulitin yan, Banat Bay. Hindi, kasi ganito yan. Ako, okay to. Para sa akin kasi syempre, alam naman natin si Marcoleta. Although, okay din naman si Marcoleta pagdating po sa ganyan, lalo na abogado. Abogado rin naman po ito si Senator Pia Cayetano. Ang akin lamang po, para at least hindi naman ma-accuse na impartial, na biased itong Blue Ribbon. Dapat kasi, tama yung ginagawa ni Senator Cayetano pagdating dito, na iniisip niya yung hindi lang yung majority. A good leader should also think of the other side. Bakit to kanyo? Kasi hindi naman po siya Senate President ng majority lang. Senate President siya ng the entire Senate. So, he has to satisfy the other senators. Or else, baka mamaya pagka masyado yung biases, nagkatulad ng ginawa ni Soto at ni Lacson, baka bumaligtad yung iba. Iyon ang iniiwasan. It's better to stay as a Senate President instead of ilagay natin yung ikakabaligtad ng iba. Bakit? Syempre, alam naman natin si Senator Marcoleta minsan, minsan, alam mo yon,
maraming banat talaga eh. Ganun talaga eh. You have to learn how to play sa Senate because you are 24. You are 24 senators. Pag hindi ka pumatas dyan, baka masulot pa yung leadership ng Senate. Mas lalo pa tayong maulat, ika nga. Kailangan ano yan eh, tawag dyan eh, para bang sa chess yan. Hindi ka pwedeng lusob na lusob. Pag lumusob ka ng lumusob, baka maubos ka. Yung mga naglalaro ng chess, alam niyo yung chess. Hindi po ito, ha? Iba yung naglalaro niya at saka naglalaro ng chess. Yung chess. Kasi may T yung chess mo eh. Chess. Okay? Yung ganun-ganon, no? Hindi ka pwedeng lusob na lusob. May diskarte rin, mayroong pagkakataon na medyo atras ka ng kapiraso. Alam mo yun? Yeah? So, maganda ito kasi, one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, ang saya nun. Be, sayaw nun. Be, ang lupit nun, di ba? Mantakin mo. Okay. Isupino natin si Matibag. Gayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kaya exciting yan sa hearing. Ngayon, akala ko ba Banat Bay medyo na nababagalan ka dito kay Cayetano. Akala ko ba tapos sasabihin mo ibabalanse dapat. Ako yung frustration ko lang naman po yun. Hindi ko naman sinabing dapat gawin na ni Senator Cayetano. Frustration ko lang na nauunahan tayo sa kasinungalingan. Kasi sinungaling yung mga binibigay nila eh. So pag sinabi mo na ngayon yung totoo, nako, baka medyo hindi napakinggan ng tao. Kaya sana medyo bilis-bilisan natin dyan sa Senado kasi ayan na, ano na naman bukas, Thursday na, tapos na ata ang Senado, wala na ata silang ano bukas. Sabi, Monday daw yung pagdinig. Simulan na natin, mga sir, mga ma'am. Oh, yun lang atin, ha? Hindi ho tayo pumupuna ng masama, ha? O ibig sabihin, hindi na natin sinusuportahan ng leadership ng Senate. No. Senate is the last defense, ika nga. We will support our senators, especially the leadership of the Senate, na si Speaker. Nasanay kasi ako Speaker dati siya. Senate President Alan Peter Cayetano, we support him. Matalino yan, magaling yan. Pero ano lang natin, konting bilisan natin, sir, para medyo makahabol tayo sa kasinungalingan nila. Puro sila kasinungalingan eh. Eto pa, papakita ko lang sa inyo, ha. Wait lang, ha. So it's all. Sir, mini-maintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi sir yung inano. Pero ano yung nawala? Dali. Ano yung i-slice nila? We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Okay. Thank you, sir. Hindi yan. Sorry. Saan na yun? Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant Bago na ngayon. Panic firing naman ngayon. at Arms sa Senado. Dahil dyan, inirekomenda na nilang sampahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng OSAA, kabilang si Mau Aplasca. At para po sa detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano ba itong isinampang kaso at ano ba daw ang basihan? Ruth, gumamit daw ng puwersa sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kanyang mga kasamahan na malinaw na paglabag sa batas pagdating sa security services. Yan ang naging basihan ng PNP-CIDG kaya inirekomenda nila sa Department of Justice o DOJ na kasuhan na nga sina Aplasca at 2 pang kasamahan nito mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA matapos magpaputok ng baril.
Sa investigasyon ng CIDG, nakitaan na gumamit ng puwersa sina Aplaska na malinaw na paglabag sa tinatawag na Rules of Engagement base na rin sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Para sa CIDG, hindi raw ipinatupad ni Aplaska ang pinaka-responsabling dapat sanang ginawa na makipag-usap muna bago magpaputok ng baril. Hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot di umano ni Aplaska, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa marataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng OSAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng Kahapon meron na sila. Ngayon, ito na naman yung kwento nila. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, aaraw-arawin nila yan hanggang sumaksak sa utak ng mga Pilipino. Kasalanan ng senador o AC Aplaska, mali yung ginawa. Yan, araw-araw yan. Asahan nyo, mula nung kahapon hanggang sa pagdating ng hearing, yun ang kwento nila. Yan ang sasaksak. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung quotation na pag pinaulit-ulit mo, ang kasinungalingan magiging katotohanan na ito, yan ang mangyayari. Totoo. Kaya nga, we have to be fast. baril. Nauna nang inakusahan ng Senado na inatake ng NBI agents ang lugar na taliwas sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Kanina umaga, dumating naman sa CIDG ang kinatawan ng Senate Legal para makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humaharap ng pisikal o nagsusumite man lang ng kanilang affidavit sina Aplaska at 10 iba pa na pawang miyembro rin ng OSAA na nauna ng pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered on Private Security Services Act, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Ruth, sabi din ng CIDG na isuko naman na ni Aplaska ang kanyang 9mm Scorpion pistol matapos din ipasabpina ng pulisya. Ito ay sumasailalim na rin sa ballistic examination. Inaalam kung ito lang ba ang nagamit na baril ni Aplaska lalo't maraming mga firearms na rehistrado mula sa Senado. Ruth? Mon, linawin ko lang kasi yung kaninang sinasabi nung police official na parang binabanggit yung Private Securities Act. Ano ba yung eksakto na paglabag dyan or yung eksaktong reklamo? Ay, nako. Anyway, ito pa. Ano natin isa pang issue ngayon ay yung issue po ng TRO. Ano ibig sabihin ng TRO? TRO po yung Temporary Restraining Order na hiningi ng kampo ni Bato tungkol po dito sa pag-aresto sa kanya. Kasi meron na naman mga nagpapalabas ng balita. Tingnan nyo na. Sabi ng Supreme Court, legal yung warrant ng ICC. That is a lie. Kasinungalingan po yun. Wala pong sinabi ang Supreme Court na yung warrant ng ICC ay valid. Sabihin hindi pala valid. Ibig sabihin, tama. Dapat ganito ang pag-implement. Walang sinabing ganon. Okay? Para bagang ganito, ipaliwanag ko lamang po sa inyo. Marami kasing isinampa ang case, ang kampo ni Bato, yung kanyang mga abogado. At isa sa mga sinampa yung TRO. Ibig sabihin, pigilan yung pag-aresto. Okay? But it doesn't mean na tinanggihan yung TRO, ibig sabihin yung pag-aresto ay legal na. Iba po yun. Para bagang ganito. Merong tawag dito yung demolition na ginagawa sa isang lugar. Okay? Ngayon may kaso na pinapawalang yung visa yung demolition na yon. Tapos
Ang ginawa nitong nagde-demolish, lumusob na sila doon. Ang ginawa ngayon ng mga abogado doon, humingi ng TRO sa court. Sabi, ipatigil muna to kasi meron pa kaming kaso. Yun ang sinasabi. Ngayon tinanggihan ng korte yung TRO. Pero hindi niya pa tinatanggihan hindi niya pa dinidesisyonan yung legal ba o illegal yung demolition na ginagawa. Parang ganun din po yung nangyayari ngayon kay Bato na sinasabi tinatanggihan yung TRO pero hindi niya sinasabing legal yung warrant o yung paghuli. Yung warrant, it exists, yung sinasabi ni yung kanyang abogado na si Attorney Torion, it exists, yung nga nang sinasabi, but it doesn't mean it's a legal warrant or enough warrant to arrest Bato. So magkaiba po yan. Kasi alam mo naman, meron mga propagandista sila. Wala na, hindi na nag-issue Supreme Court ng TRO. Dapat nang tama yung pag-aresto kay Bato. Hindi po. Wala akong sinasabing tama yung pag-aresto o legal yung warrant na dapat i-arestuin. Walang sinasabi ang korte ng ganun. Although they can arrest. Kasi alam mo naman sa bayan natin, meron tayong presumption of regularity. Ibig sabihin kung ano gawin ng gobyerno, pinipresume natin na regular yun. Tama yun. So they can arrest. Hindi pinigilan ng Supreme Court yung pag-aresto sa kanya. Pero it doesn't mean tama. Pero ngayon, I think they would file for reconsideration. Pakinggan natin itong paliwanag po ni... wait lang. Saan na naman yun? Hindi ko na naman nailagay. Wait lang. Ayan, Well, yan nga ang dapat nila i-answer properly, no? Pero I would still believe that it is an act of God, no? It's an act of Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi because of that incident at saka yung clear attempt on their part to serve the warrant of arrest, sa amin po at saka subsequently when this was confirmed by the ICC itself, parang nabunutan ako ng tinik. Why? Because it was really a challenge on our part to prove that there is already a warrant of arrest. So that the Supreme Court now would have the necessary evidence, the necessary proof, if you would like to term it at that the arrest warrant is existing and issued by the ICC. Noon kasi, puro lang kami conjecture. Puro lang kami, you can call it as a conjecture. Puro statements. Ang first na nagpalabas niyan in November of 2025 was Ombudsman Remulla. And we used that in the manifestation that we filed in the Supreme Court then. But then again, I would understand that why the Supreme Court would not act on our TRO yet because there was no proof indeed that there is an ICC warrant. So, nung... Nakuha nyo, yung dati kasi kaya hindi tinanggihan yung TRO o walang sinabi yung Supreme Court kasi hindi pa sure yung warrant. Ngayon, hindi pa sure na may exist. Ngayon, sinasabi ngayon ni Atty. Torion, nag-i-exist na. Yan ang kanyang parang, sabi niya, yung nabunutan ng tinik. Ibig sabihin, ngayon, we have to prove na that warrant is illegal. O hindi dapat ipatupad. Not illegal, sorry. Hindi dapat ipatupad until dumaan sa local court. Nagigets nyo? Kasi, importante yan eh. Yung first element na kailangan valid o meron palang talagang nag-i-exist na warrant para mapatunayan natin na yung warrant na yan ay dapat dumaan sa local court. Kasi kung hindi nag-i-exist yung warrant, paano tayo gagawa ng legal course o yung legal na paraan at sasabihin natin na hindi dapat ipatupad dyan. In the first place, hindi pa nga tayo sigurado kung nag-i-exist yung warrant. Ngayon, sigurado na nag-i-exist yung warrant. Ang tanong lang, dapat bang ipatupad? Magkaiba po yun. Pinakita na mismo ni Mr. Antonio Trillanes na meron ng warrant and kinonfirm ng ng ICC in the evening of May 11, then
there is no more doubt as to the existence of the warrant of arrest. And the existence of the warrant of arrest, and in fact, the recognition on the part of the executive department that there is a warrant of arrest should be differentiated from enforcement of warrant of arrest, such that if they justify it on the foreign affairs power on the part of the executive department, or through his presidential powers on the part of the executive department, once it involves deprivation of liberty within Philippine soil, we will follow Ho versus People, Achacoso versus Salazar, Salazar versus Achacoso rather, that there such instances should now pass through our Philippine courts. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa. Since that was not validated by a Philippine court, since that was not issued by a Philippine court, in the light of the fact that we do not have the surrender procedural mechanism which is required under supposedly Article 88 and 89 of the Rome Statute, even that, would require that all state parties should have their own procedural mechanism insofar as the assistance, the necessary assistance insofar as member states are concerned, wala tayong procedural mechanism. Yan yung sinasabi ko sa inyo kahapon na yung IRR na parang, okay, may batas. Pero hindi po kasi sapat yung batas. Kailangan meron pang procedure. Papaano? Nakasulat nga doon, di ba, sa RA 9851, doon sa Section 17 sa bandang dulo. Di ba? Merong nakalagay doon na kailangan sumang-ayon ito sa batas at sa extradition treaties. Wala nga. Walang procedural na sinasabi ni Atty. Torion. So, paano mo ba ipapatupad o i-execute ang isang batas kung wala pa itong procedure kung paano i-execute? Naintindihan natin? So, napaka-importante po kasi nito Kaya hindi pwedeng basta-basta mo na lang isuserve yung warrant. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, merong warrant ng isang tao na nasa loob ng subdivision. Okay? Ibibigay mo. Hindi pwede yung NBI or police basta-bastang papasok sa subdivision. Hindi pwede yun. Baka akala ninyo, pag ganun pwede na. Hindi. Kailangan, dumaan muna siya doon sa security ng subdivision na yon. O kailangan siya dumaan sa admin at para magsabing isuserve namin itong warrant. Doon sa taong nakatira ito ang address, blah blah blah. Tapos titingnan ngayon ng subdivision. Tama ba yung pangalan at yung address na nakatira doon? Pag tama, okay. So ano ibig sabihin nun? May karapatan ba yung subdivision na admin na hindi papasukin? May karapatan kung mali ang pamamaraan. Pero kung tama ang pamamaraan at pinigilan niya, obstruction of justice yun. Pero kung tama ang pamamaraan, dumaan sa kanila, tsaka nila hinuli, okay yun. Tama yon. Ganun din po sa mga kondo. Kailangan, bago ka pumasok ng kondo, hindi pwedeng dire-diretso ka sa elevator. I-serve namin tong warrant, bahala kayo sa buhay nyo. Karapatan namin to. Hindi pwede yun. May procedure din na tinatawag dyan. Dadaan din po yun sa admin at sasabihin, ito yung address nito, ganito. Iko-confirm ngayon ng admin, tama, nandyan nga, gato. So ngayon, akyat kayo, tingnan ninyo, ulihin ninyo. I-serve nyo yung warrant. Yun po ang tamang proseso. Meron na kasi pong procedure pagkaganyan. Ngayon, this is an international law o international warrant. Ano ang procedure? Okay? Wala pa po. Kaya nga sinasabi, yung paulit-ulit nila sinasabing RA 9851 Section 17, hindi naman nila sinusunod yung bandang dulo. Ang importante pa nga niyan, yung mismong Rome Statute na sinasabi nila na may hawak ng ICC warrant na yon, mismo sila nagsasabi, kailangan dumaan sa local court. Kaya nga, magulo.
may sarili silang batas doon na para bagang sinasabi nila, oh, sundin natin itong warrant na to sa ICC. Pero binubura nila yung procedure ng ICC kung paano isa-serve yung warrant. Nagigets nyo? Oh, siyempre tayo, hindi naman natin gagalangin kung anuman ang kanilang batas. Batas nila yan eh. International law yan, di naman natin batas yan eh. Ngayon, batas natin. Meron bang procedure sa batas natin ngayon? Wala. Yung pong ganong argumento ang sinasabi ngayon ng kampo nito ni Bato, lalong-lalo na po si Atty. Torreon. So, bawal na bawal po yung pag-attempt and ongoing effort to arrest Senator Bato de la Rosa. So we interposed our objection as lawyers. Attorney Jimmy Bondo has likewise argued against the implementation of any ICC warrant of arrest if not issued by a Philippine court judge, if not confirmed or validated by a Philippine judge. Ayun. So, importante po yan, mga kababayan. Ha? Linaw-linaw po yan. Ha? Kaya lang, syempre, yung mga din-din ko, no, na may kulay naman, malabo talaga. Di ba? Yan ang... wait. So, it's a... Sorry. Ito pa, wait lang ha. Basahin ko lang po sa inyo to. Napaka-importante nito eh. Nasa Article 59 ng Rome Statute, ang linyang kapag ang state party nakatanggap ng request for provisional arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in accordance with its laws. And part 9, ibig sabihin hindi automatic na ang ICC mismo ang aaresto, kailangan dumaan sa local state authorities. Ito pa, Article 59, Section 2. Ang taong inaaresto ay dapat dalhin agad sa competent judicial authority in the custodial state. Ano yun? Ibig sabihin nun, kailangan dumaan doon sa competent. Hindi po DOJ, yan yung dati nilang ginamit eh. Competent na daw yung kasama yung taga-DOJ. Hindi. Mali po yan. Okay? Ang judicial authority ay ang ang legislative. Hindi, mali. Sorry. Ang judiciary. Sorry. Nagulo ko. May langaw na dumaan eh. Yung judiciary, ano ibig sabihin nun? Yung kailangan dumaan sa korte, ang competent judicial authority. At ng custodial state. Ano yung custodial state? Tayo. Kailangan dumaan. Imagine niyo to ha. Yung mismong pinatutupad nilang arrest warrant ay galing sa ICC o sa Rome Statute. Tapos, tinatanggal nila yung Article 59, Section 2 o Section 1 and 2. Kung sinusunod niyo yung Rome Statute, bakit hindi niyo sunurin lahat? Namimili tayo na sinusundan. Ito. Ano sa amin ito? It will help us to remove the Duterte and his allies. So, susundin namin to. Pero yung Article 59, hindi nila sinusunod. Anong klase yun? Hindi pwedeng ganun. So, napaka-importante po nun na kailangan dumaan sa custodial state o judicial authority ng custodial state. Napakalinaw po yun. Kasi sabi ng mga matatalino dyan eh. Wala naman akong question na matalino sila. Kaya lang, syempre may kulay sila eh. Yan ang problema. May kulay sila. So, talaga magkakaproblema. Eto na nga, kaya nga pinaglalabanan nito ngayon sa korte. Basta ang malinaw, mga kababayan, hindi ibig sabihin nung TRO ay yung pagtanggi ng Supreme Court sa TRO, ibig sabihin nun, legal na ang pag-aaresto o dapat ganyan na arestuhin na. Although, wala tayong magagawa kung i-aresto nila. Kasi yan ang sabi ni
ni Auntie Claire. Alam mo naman, may sariling mundo to. Reaction niyo lang po from the palace side kung sa inilabas na PRO ng Supreme Court sa sinampa po ni Senator Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. So can you consider him now, ma'am, as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am Aplaska, yung statement lang po na spliced daw po yung video na pinresent ninyo. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Yusek, we go by RA 9851, di ba po? So now that the TRO is denied, will we enforce the same measure as we did with the former president na we will surrender? Di ba po, extradite or surrender po yan? Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Yusek, nung naipakita po So ayan po, napaka-importante na maunawa natin na ngayon sinabing valid na yung warrant of arrest, huhulihin na talaga si Bato. Ito yung nakakalungkot Sa totoo lang, nakakalungkot yung part na hindi inapruban yung TRO. Kasi once hinuli yan, ililipad na kagad dyan. Pag inilipad na yan, wala na. Kahit pasabihin ng Supreme Court na mali yung warrant, hindi dapat dumaan sa local court, wala na. Kasi tandaan ninyo, nag-issue ang ang Supreme Court dati na dapat dumaan. Any extradition treaty kailangan any extradition kailangan dumaan sa local court. Naalala nyo noon yung after ni PRRD, kaya lang nandun na si PRRD. Ngayon, mukhang ganun na naman ang mangyayari. Mukhang dadalhin na muna si Bato doon sa dahig bago pa magkaroon ng pagsasabing illegal ito. Wala tayong magawa. Ganun talaga Decision ng Supreme Court, kailangan galangin. Hindi, totoo naman Kailangan natin galangin kasi sila ang final Sinasabi nga, hindi sila nag-agree dun sa TRO. We will see. We will see what would be the best option of the legal counsel of Bato. Diba? Ngayon, hanapin muna nila. Hindi kasi magaling magtago yan si Bato. Tandaan ninyo, dating yan. Hindi po ito yung katulad ng mga katulad ni Torre na puro forma. Ito talaga nagsumali sa battle ito noon. Nagtago ito sa mga sa mga kalabang mga terorista. Talagang ito, malupit ito si Bato. Hindi ito yung basta-basta lang. So, umakyat lang siya sa puno ng nyog. Hindi na siya makikita Bakit? Parang buko yung ulo niya, hindi. Joke lang ba to Pareho naman kami. Ayan diyo. Pareho naman kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya sabi ko lang. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. By the way, mga highway baka naman pwede mag-subscribe po kayo kasi syempre may goal tayo di ba? Sama-sama naman tayo na magawa natin tong goal na to. Ano ba yung goal natin? Na umabot tayo ng ano na ba ngayon? Tingnan nga natin. Umabot tayo ng hindi ko makita. Yung ilan na ba ang ngayon? Ilan na tayo? Wait Ayo 1.37 na million na subscriber. Importante, ikalat nyo na mag-subscribe po yung ating mga kababayan. Although, ladies and gentlemen, tayo naman po hindi nakadepende dyan. Kaya lang, importante gusto nating malaman kung importante na kumakalat po yung katotohanan sa ating bayan. Kaya kung pwede, subscribe na po kayo dahil according pero to nagulat ako dito mga kababayan
Ngayon ko na lang ulit chinek. Naalala nyo yung mga subscriber natin dyan, di ba? Dati hinihingi ko sa inyo, ang daming nanonood. 60% ng nanonood ay hindi pa na-subscribe. Tama, mali? Yeah? Ngayon, mantakin mo na, ayon sa analytics ng YouTube, nakikita ko ngayon, 67% ang nakasubscribe. Yun. Palakpakan. 33% na lang ang hindi nakasubscribe. Yung mga nanonood. Sabihin, marami pang nanonood dyan na medyo nahihirapan mag-subscribe. Hindi, ang sabi naman kasi sa akin ng ibang mga nanonood dyan, mga kababayan natin, lalo na po yung mga may konting edad na, sabi na nahihirapan sila, hindi nila alam kung ano yung pipindutin. Tapos sa television pa daw sila nanonood. So, pag sa television, parang mahirap mag-subscribe di ba? Maganda gawin ninyo, kunin nyo yung remote, pukpok nyo sa apo ninyo. Sabihin niyo yung apo nyo, "Hoy! Turuan mo ako mag-subscribe o hindi kita bibigyan ng baon." Ganon. Diba? Subukan lang ninyo. Biro lamang po. Pero at least po, mga kababayan, 67% po ang nakasubscribe na po. At sa bawat araw ay dumadami ang nagsusubscribe sa atin. That is a good news para sa ating kababayan. At ito magugulat ka. Female, 50%. Male, 49%. User, may 0.1% na bayot. Gulat ako dun Hindi naman. Hindi lang dinefine daw. Tapos ito, ang pinakamaraming nanonood ay 65%. 24% ang nanonood ay 65 years old. Ayos The rest, pero mataray meron nanonood na 18 to 24 years old, 3.1%. At saka 25 to 34 years old, 10%. Anyway, ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga terwat. Alam nyo, kaya ko to sinasabi, hindi tayo naghahabol ng viewers, content, or whatsoever, o ng nagsusubscribe. Hindi ko po ugali maging narcissist. Totoo lang. Hindi ko ugali yan. Kaya lang, kaya ako gusto yan. Kasi ino-observe ko kung pinapakalat ninyo itong ating video, nakakatuwa. Ibig sabihin, yung ating pinaglalaban para sa bayan ay natutupad. Kasi tayo, wala naman tayong kapangyarihan kung hindi itong social media. Wala tayong kapangyarihan kung hindi yung kapangyarihan lang nating mga netizens. Nandito po ako hindi para sa sarili ko, hindi para sa inyong mga nanonood. Iniintindi natin, hinihimay natin yung mga kasinungalingan nitong demonyong gobyernong to. Hindi para sa akin, para sa atin po lahat to. Para mas maunawaan pa po natin. Yun lamang po. Kasi alam mo, ako, pag may nakikita ko na yung mga comment na, sinabi ng yung TRO, pagtanggi daw ng Supreme Court kay Bato, tama daw yung warrant. Walang sinasabing ganun. Yung mga ganun na kasinungalingan na ayokong palagpasin. Sa totoo lang. At ayokong marami pang maloko. Kaya nga para hindi kayo maloko, i-share nyo ito. Para sa ating mga kaibigan, kamag-anak. At sabihin nyo, hoy, manood ka nga dito, huwag kang tatanga-tanga. Ganun ba? Nood ka kasi nanood kay Palsis Oh, by the way, si Palsis pala Kinasuhan ng 38 count. Grabe, panalo yan. Paano yan, Palsis? Wala ka ng pang chupageti. Ubus ang pera mo dyan. Hindi kasi, alam nyo, sa Pilipinas, yung mga abogado, they can represent themselves kung sila po'y nakasuhan. Pero pag ganyan kadami, medyo mahirap-hirap yan. Kakailanganin mo talaga ng kaibigan. Kasama, alam naman libre lahat yan. So, 38 count ang cyber libel case. Okay yan. Para sa akin, dahil dyan, mababawasan ang exposure mo sa television at nakakairita talaga yung pagmumukha mo. O, totoo lang. Hindi kasi ako, pag pangit na nga yung mukha mo, wag naman pati ugali mo ang pangit. Ang pangit na rin na ugali mo Diba? Puro kasinungalingan yung pinapakalat mo, gumaganyan sa debate. Debate, gumaganyan-ganyan ka. Puro kakabayutan. Wag naman ganyan. O, diba? Para sa akin, maganda yan, yung kaso mo na yan. Para talagang ikaw ay maging busy na. At
magkaroon ka na rin ng pagkakataon. Yun nga alam, baka maubos ang chupageti mo dyan. Hindi, mahilig ko to sa chupageti. Sa Jollibee, yung spaghetti, ganun. Mahilig ho siya dyan. Mga ganun-ganun pa yan. Di ba? Palsis. Ayos yan, ha? Malay mo, madisbar pa yan. O, sana. Di ba? Sana. O, anyway, maraming salamat po. Kung si Banat Bay, magkita-kita ko. Dito tayo dito sa Banat Bay. Everyday, 7 a.m. ha? Ina-upload natin.